Sa totoo lang, sa mga finches, medyo mahirap nga at maselan talaga i-breed ang mga Goldgeons, lalong-lalo na sa umpisa. Aside sa tamang temperature, madali rin silang ma-stress kaya hindi sila dapat masyado nabubulabog, lalong-lalo na pag nagbe-breed na sila. Pwede silang i-breed na naka-colony o pwede rin sila nasa breeding cages. Kailangan nila ng exercise sa paglipad-lipad kaya mas maganda talaga na ilagay sila sa mas maluwag na cages gaya ng mga size ng double cages. Pero sa mga regular viewers ko rito sa channel ko, alam nyo na limited ang space ko kaya puro CPU cages lang ang ginagamit ko na breeding cages. Fortunately, wala naman akong problema sa pagpaparami sa kanila. Kung gusto nyo mas maintindihan yung sinasabi ko, panoorin nyo na rin yung episodes 18 at saka 20 sa channel na to. Ang mga Goldgeons ay hindi rin kilalang magagaling na magulang dahil may tendency silang hindi maglimlim ng itlog, maghulog o kaya hindi magpakain ng mga inakay, lalong-lalo na kung palaging sinisilip-silip yung pugad nila. Pero hindi ko naman linalahat dahil marami rin mga Goldgeons na marunong magpalaki ng mga sarili nilang mga inakay. However, sa experience ko, mas successful ang pagpaparami ko kapag sa society finches ko pinalilimliman at saka pinalalaki ang mga itlog o kaya inakay nila. Makakabuti rin na bigyan mo sila ng mga nesting materials dahil gusto nila ng mga nest na medyo tago sila o malalim para hindi sila lagi magagambala. Hindi katulad ng mga zebra finches at owl finches na after ilang months ay pwede nyo nang i-breed. Ang mga Goldgen ay nagsisimula mag-breed pagka mga banda 1 taon na sila. Ang ligawan ng mga Goldgen ay nangyayari mga ilang buwan bago magsimulang mangitlog ang mga hen. At katulad pa rin ng mga ibang finches, kumakanta at saka tumatalon-talon yung mga cock pag gusto na neto makipag-mate sa hen. Isa sa mga naobserbahan ko sa mga Goldgeons na kapag ready na sila mag-breed, makikita mong panay ang pagpag ng mga pakpak at buntot nila, lalong-lalo na sa mga hen. Mapapansin mo rin na namumuti ang mga tuka ng mga cock, habang ang hen naman ay nangingitim ang tuka pag ready na sila magparami. Ang average na dami ng itlog nila ay mga nasa 4 hanggang 7 at salitang linilimliman ng mga parents o kaya ng foster parents. Sa episode 22, naikwento ko na sa pamamagitan ng pagtingin sa bibig at saka nodules ng mga inakay, ay malalaman mo na ang magiging kulay nila pag nag-mature sila. Kung hindi nyo pa napapanood yan, ilalagay ko yung link sa description. After mga 3 weeks ay bababa na sa pugad ng mga inakay at after mga 2 weeks pagkatapos nyan ay marunong nang tumuka ng sariling pagkain yung mga inakay kaya pwede nyo nang ihiwalay at ilagay sa flight yung mga paanak nyo.